Magandang araw po sa inyong lahat. Bali, ang gagawin po ay isang round mini center table. Bali, yung tiyuhin ko ay mayroong metal frame. Ay gagawin kong pinagagawa sa akin ng tabletop. Ay di yun ang gagawin ko ngayon. Bali, ang ginagamit ko po ditong gagamitin kong kahoy ay Jimelina. Babarnisan ko lang po para medyo hindi masilip ng tubig. Pinapantay ko na po yung pag didikit-dikitin ko lang po yan para maging isang malapad, tapos saka ko na lang siya kakapin pagka nambilog. Wala na po akong ibang malapad na kahoy na available din, kundi yan ang mga ganyan, at pagsasapi-sapiin ko na lang. Gamit ko lang po dyan glue ay stick well. Hindi pa ako nakakabili ng mga waterproof glue. Bali, ang laki po ng bilog na gagawin ko ay 60 inches. Ang kapal po niyan ay 1 3/4 ang kapal. Bali, galing yan sa slab ko na 2 inches. Kaya nung nalinis ko, almost 1 3/4 na po yung kapal. Wala din po akong wala po akong thicknesser, mano-mano ko lang po na pinantayan dahil may gamit sa liha. Gumamit lang po ako ng straight edge na bar para mapantay yung pagkakahit ko ng liha. At naisigo ko naman ng maayos, kaya ready for glue na. Dadalawa lang ang aking clamp, kaya dalawa lang ilalagay ko dyan. Yung isa improvise ko pa, hindi pa ako nakakakumpleto ng gamit dahil mahal din naman ang mga gamit, hindi pa ako makakabili. Kaya yan lang muna ang gagamitin ko. Medyo mahirap gamitin, kaya no choice. Yan, ang pang-ikot ko po dyan ay vice grip. Gamit lang yung improvised na bolt at saka yung mga patong-patong na kahoy. Medyo hindi masyadong pantay. Pagkatapos po niyan ay pag lilipasin ko muna sa umaga ko na lang yung pipinisin. Yan. Pinapantay ko na po yung aking matigas na yung glue niya, kaya ready to plane na. Yan po ang kinalabasan ng aking glue. Tapos pagkatapos ko po niya mapantay ay susukatan ko ng bilog niyan para magayat ko na. Ang pambilog ko po niyan ay circular surin lamang at planer din. Wala po tayong ibang mga gamit, kundi ilang piraso lang ang gamit ko. Titingnan natin kung magagawa ko ng maayos. Gamit lang ang planer at saka circular saw. Grinder din para pang-inis. Pinapantay ko lang po ng ayos para hindi siya tabingi. Kaya pa ng pagpantay ko po niyan ay hindi lang straight lagi, nabalagbag po ako ng plane para mas
sigurado kung pantay na pantay. Sipat-sipat na rin lang. Pantay na po siya. Susukatin ko na po yung gitna para makapaggawa na ako ng bilog. Yan din lang po ang pang bilog ko. Kung ano-ano lang mahagip ko sa aking gawaan. Circular sa lang po ang paggaangkuhan ko dyan. Pantabas. Siguro sa banda-banda yan pagka nagkaroon ng extra pera, madadagdagan din ang tools ko. Utay-utay lang. Hindi naman talaga ako tumatanggap pa po ng mga repair yung mga yung maliliit lang pong project ang tinatanggap ko. Yung kaya lang ng tools ko. Dahil hindi pa ako pwedeng tumanggap ng maraming mga project, tapos yung mga mabibigat na project. Dahil limited lang po talaga yung tools kong ginagamit. Wala pa rin naman akong maayos na shop dito lang sa bukana ng bahay. Ginagawa ko po yan kapag day off ko. Dahil meron po akong trabaho, hindi kapag day off saka lang po nakakapaggawa. Tapos tuwing hapon gagawa rin po ako hanggang alas 9 kapag kaya pa, pag hindi pa masyadong pagod. Tsaka pag may gaway, yan, malapit na mabilog, kahit planer lang po, at saka yan, yung mga basic tools, nakakapagbilog din kahit pa paano. Nasandir ko na para maalis na yung mga yung mga usbong-usbong pagkaka-planer. Ililiho ko na po at may babarnisan ko na. Balang ginamit ko po diyang unang liha ay number 80. Sinundan ko po ng 150. Tapos 240 at saka 360. Yun lang po yung ginamit kong pangpakinis yan. Nilagyan ko rin ng yung mga ilang butas ng epoxy para hindi po siya masilip ng tubig. Nilalagay ko lang po dyan yung ordinary varnish, yung concealer lang. Bahala na yung tiyuhin kong maglagay ng kung anong varnish ang ilalagay niya. Natural varnish lang po yung nilagay ko dyan. Yung pinakampapo nung kanyang metal foot niya ay yung naka baon na konti, kaya binutasan ko para mag sakto. Ayan. Screw lang po ang gagamitin ko dyan, tapos yun na, presto na. Mas maganda po pantay din yung ilalim, para kasi pantay yung metal frame, ibuo na kasi yung metal frame, kaya pinantay ko rin ng ayos yung ilalim niya para pantay na pantay po siya pagka naitayo. Yan naman po ay matibay na kapag nakikabit na yung screw. Yan, okay na po siya. Babarnisan ko lang po, parang sealer lang po ang ilalagay ko dyan.
Pagkatapos niyan ay di bahala na siya kung anong ibarnis na niya, kung lagyan niya ng top coat ay nasa sa kanya na po yan. Kasi pag may sealer, bago i-stock yung isang gamit, hindi napapasok ng alikabok yung kahoy, parang sarado siya. Pupunasan mo lang, kapag nagkabukan pupunasan mo lang, malinis na uli. Pero pag walang sealer po yan, nagkakaroon ng nasisinip ng mancha. Pag natapunan ng anong bagay, nasinip, nagkakakulay. Tulad ng halimbawa ay kape, nagkakakulay siya. Kapag may sealer, hindi po napasok yung tubig. Tapos parang sarado yung kahoy. Yan, okay na po. Yan na po yung finished product. Maraming salamat po sa panonood.